Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, isama din po natin sa ating banal na pagdiriwang ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Ganoon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito na pamalaging malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat nang isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay naging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansalibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa pinangangaral natin. Walang sumama sa akin ng una, akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan
ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaonan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbotan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayon po ay araw na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga 4 na ebanghilista, at ayon sa tradisyon, siya ay isang manggagamot. Sa ating pagbasa mula sa Ebanghelyo, mga kapanalig, inilahad ang pagpapadala ni Jesus sa 72 alagad upang ipahayag ang mabuting balita at ipaglingkod ang kanyang kaharian. Nakita natin dito ang mahalagang papel ng bawat alagad na kasangkapan ng Diyos sa paghahatid ng kapayapaan, sa paghahatid ng pagpapagaling, at sa paghahatid ng katarungan sa mundo. Ang mensaheng ito ay walang iba kundi nauugnay sa ating mga buhay bilang Kristiyanong Katoliko, at tinatawagan din tayo na magbahagi ng kanyang salita na walang iba, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus na ang aanihin ay marami, ngunit ang manggagawa ay kakaunti.
Dito natin makikita ang napakalaking misyon na iniaatang ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Hindi lamang para sa mga pari o para sa amin na mga relihiyoso, ang misyon ng ebanghelisasyon, ang misyon natin ay kung paano natin ipalaganap ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay may tungkulin na ipahayag ang mabuting balita bilang isang bininyagang Kristiyano. By virtue of our baptism, we receive the threefold missions of Christ, ang pagiging pari, pagiging hari, at pagiging propeta. At tayo'y naging anak ng Diyos. At bilang isang anak ng Diyos, mga kapanalig, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na ipahayag ang kanyang mabuting balita. Kaya ipinagdarasal natin na magpatuloy ang paglago ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Mga taong handang ialay ang kanilang sarili para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, napakinggan din po natin sa Ebanghelyo ang mahalagang mensahe ng kapayapaan na dala ng mga disipulo. Sa kanilang pagpasok sa bawat bahay, sila ay nag-aalay ng pagbating kapayapaan sa bahay na ito. Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang naguguluhan at puno ng takot dahil sa mga kaguluhan sa lipunan at mga personal na pagsubok. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo po ay tinatawagan din maging tagapaghatid ng kapayapaan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, naway madama ang ng ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo na bumubuo ng kalooban at nagbubuklod ng pagkakaisa. Tingnan natin sa ating pamilya, tingnan natin sa ating pamayanan kung paano naghahari ang kapayapaan ni Kristo. Sana mga kapanalig, ang kapayapaan na ibinigay sa atin ni Kristo ay siyang magdulot din sa kapayapaan ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng ating pamayanan at ng ating bansa. Kaya binibigyan diin ng Ebanghelyo ang misyon ng pagpapagaling. Pinadala ni Jesus ang mga alagad na hindi lamang upang magturo, kundi upang pagalingin ang mga may sakit. Ito po ay isang paalala sa atin na ang ating misyon ay hindi lang espiritual, kundi practical din. Tinatawag tayo na mag-alaga at tumulong sa mga nagdurusa, maging tumay ay pisikal o emosyonal na karamdaman. Naway tularan natin si San Lucas na kilala bilang manggagamot sa pagkalinga sa mga may sakit at nangangailangan, maging sa maliit na paraan ng ating pagkilos at pakikiramay. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad na huwag magdala ng mga sobrang gamit sa kanilang paglalakbay. Ito po ay isang mensahe ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapanalig. Sa ating paglalakbay bilang mga alagad, madalas tayong magkaroon ng mga pag-aalinlangan at alalahanin tungkol sa ating mga kakayahan o tungkol sa ating kakulangan. Ngunit ang paalaala ng Panginoon ay malinaw po para sa ating lahat. Huwag tayong masyadong magtiwala sa mga bagay ng mundo, kundi sa Kanya na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Ang tiwala sa Diyos ang siyang magiging lakas natin sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Kaya ano ang mahalaga sa atin, mga kapanalig? Ang mahalaga po para sa ating lahat ay makita natin ang kahalagahan ng mga bagay na makakatulong sa atin sa paglago ng ating pananampalataya. Ipinadala ni Jesus ang mga alagad ng dala-dalawa. Ito po ay simbolo ng pagkakaisa at suporta sa bawat isa sa misyon. Bilang simbahan, mga kapanalig, hindi tayo nag-iisa sa ating misyon.
tayo po ay bahagi ng isang katawan, ang katawan ni Kristo, kung saan ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Kapag nagtutulungan tayo, mas magiging mabunga at makahulugan ang ating paglilingkod. Mga kapanalig, ito po ay malaking hamon po para sa ating lahat. Nagampanan natin ang ating mga responsibilidad, gampanan natin ang ating obligasyon bilang isang bininyagang Kristiyano, na panatilihin ang salita ng Diyos sa ating buhay, na maging itong buhay sa buhay natin para maipakita natin ito sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating pinaglilingkuran. Sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, mga kapanalig, ang buhay ni San Lucas ay isang buhay ng pagmimisyon at malasakit bilang isang manggagamot at bilang isang ibanghilista. Ipinakita niya kung paano dapat ipamuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkalinga sa kapwa at pagpapahayag ng mabuting balita. Naway tularan natin si San Lucas sa kanyang tapat na paglilingkod at patuloy na maging mga alagad ni Kristo na handang maghatid ng pag-asa, na handang maghatid ng kapayapaan, at handang maghatid ng kagalingan sa mundo. Sa buhay natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano, dapat nandun din ang ating mga magagandang pag-uugali na ipapakita natin sa ating kapwa. Dahil ito ang magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Sa pagsunod sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapanalig, ito po ang magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha, na kung saan ang magiging bitbit natin ay walang iba kundi ang kabutihan na ipinakita natin sa ating kapwa at ang kabanalan na ipinakita natin sa Diyos. Ito lamang ang tanging maging dala-dala natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Wala tayong madadalang mga material na bagay sa pagharap natin sa Kanya. Kaya ang panawagan sa atin sa araw na ito, sa kapistahan ni San Lucas, ay kung paano natin ipakita ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos. Na ang tapat na paglilingkod sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang mabuting balita, at ipinapakita natin ito sa ating kapwa na kung saan ito ang magiging daan natin sa kaluwalhatian ng ating buhay. Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ibanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ibanghelyo ni San Lucas. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway, gisigin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay.
ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kaming kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kay San Papa at ni Honesto na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Dinamay kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.